Bigo ang pagtatangka ng TNT Tropang 5G na kumubra ng unang panalo laban sa NLEX. Inihayag naman ni Coach Tim ang lagay ni Jeremiah Gray matapos itong magkaroon ng injury sa bakbakan ng Ginebra at Terra Firma. Pinabulaanan naman rin sa bando ang umakalat na screenshot ng convo kung saan humihingi umano siya ng 200,000 sa isang bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tambak ng 17 puntos, 91-74, Bigo ang naghahangad ng Grand Slam na TNT Tropang 5G sa unang salang sa Philippine Cup. Sa pamamagitan ng tulong-tulong na pagkamada ng NLEX sa pangungunan ni Robert Bolick, Cyrus Torres, kasama si JB Bahio na nagtala ng double-double sa bakbakan, nanalo ang Road Warriors. Bunga niyan, kaagad nagbigay ng reaksyon si Coach Jong Wichiko. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jong sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Alam natin na maiksi yung practice time nila, nandun yung sistema nila, pero syempre coming off a championship, ilang araw lang nakapag-practice yan. May kasabihan na may hangover sa championship. May ganun talaga eh, but in due time, makaka-recover sila. Swerte rin kami na sila ang first game namin. Nangangapa pa sila dyan, na timingan din. Hangover, posible po yun. Alam naman natin kung ano yung kayang ibigay ng TNT Tropang 5G sa laban, di ba? Nag-aahangad sila ng Grand Slam. So alam na natin na motivated sila sa bakbakan. Pero natalo sila kagabi. At hindi basta talo, tambakan sila, 17 points. Hindi biro, parang nawala yung dating gilas ng grupo ni Coach Chot Reyes. Pero ayun na nga, maaga pa naman eh. Simula pa lang to, kaya okay pa yan. Pwede pa silang matalo ng ganyan. Medyo naglilibang pa rin siguro sila sa dalawang sunod na championship kasama si RHJ. Ando pa sila sa period ng adjustment kung saan hindi nila kasama ngayon si RHJ na ayon sa balita kasalukuyang nasa US at posibleng bumalik sa bansa sa kalagitnaan ng Philippine Cup para sa ilang serye ng basketball clinic na gagawin nila dito sa atin. By the way, si Robert Bolick kumamada siya ng 13 puntos dito sa NLEX, 8 rebounds, 6 na assist at 4 na steal. While si Torres, nagdagdag po siya ng 13 puntos sa opensiba ng NLEX Road Warriors. At syempre, yung malaking revelasyon talaga dito kagabi, si JB Bahio, nagtala lang naman siya ng 13 puntos at 12 rebounds. Double-double na performance para sa kanya, di ba? Sa ngayon, 0-1 ng TNT habang 2-1 ng Road Warriors. Again, maaga pa para sa grupo ni Coach Chot na kumakampanya para sa Grand Slam. Minsan na rin sinabi ni Coach Jolas na bibihira yung ganitong pagkakataon, di ba? Kaya sa palagay natin, babalik silang malakas at determinado sa bakbakan. Kung binakbakan ng NLEX ni Coach Jong Wichiko ang grupo ng TNT, tila naging kampante naman si Coach Tim Cone nung makitang bumalik si Jeremiah Gray sa bench ng Barangay Ginebra matapos itong ma-sideline sa first half bunga ng tinamong injury. Tanong, sa tingin ni Coach Tim, gaano nga makabigat ang tinamo ni Gray? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Nawala sa amin si Maya nung halftime at bilang pag-iingat, hindi namin siya pinaglaro sa second half. Okay naman siya sa locker room at bumalik naman siya sa bench. Kaya magandang sign yun na hindi ganun kalala katulad ng inaasahan natin. Kung mamalasing ka talaga, di ba? Nanggaling siya sa injury ng ilang months ba yan? 19 ata kung hindi tayo nagkakamali, di ba? Tapos ngayon, eto na naman si Maya. Kagabi, bago siya napinsala, nagtala siya ng 6 points, 5 rebounds, 2 assists at isang block sa loob ng 16 minutes. Okay na sana, pero napurnada ulit yung laban eh. Siguro ang good news is, hindi siya ganun kalala katulad ng sinasabi ni Coach Tim Cone. Kasi nga, nakabalik na siya sa bench eh. Kung sobrang lalayo nangyari, sigurado kagabi pa lang dinala na siya sa ospital. Pero hindi eh. Nakabalik pa rin siya sa bench. May mga usap-usapan kagabi na baka mag-MRI si Maya Gray ngayong araw, di ba? Pero sabi niya sa interview ni Jeremiah Gray, hindi raw muna kailangan, sabi ng medical staff nila. So, ibig sabihin, obserbahan muna siguro or hindi siya ganun katindi talaga katulad ng sinabi ni Coach Tim nung bumalik si Maya Gray sa bench ng Barangay Ginebra. Maliwanag na hindi ganun katindi ang nangyari kay Maya Gray ng Barangay Ginebra. Kabaliktaran sa tindi na nangyayaring pagkalat ng peking balita tungkol kay Renz Abando. Sa isang Facebook post, kinumpirma nila kay na hindi siya ang player na humihingi umano ng 200K para sa isang bakbakan. Narito ang report. Tutukan natin ang mga sinabi ni Renz Abando sa kanyang official Facebook page. Fake news, hindi ako yan. Edited yan. Good luck sa blank mo, Louie Gumera. Gusto sumikat, dami tuloy sumasakay sa trip mong blank din. Guys, hindi ko naman sana papansinin ito kasi alam kong hindi totoo. Pero ang pangit lang din kasi ng post kahit fake news o April Fools. Sakit tingnan sa mata. May mga sumasakay pa at may mga naniniwala. Okay, so bigyan natin ng mukha yung balita. Sa isang kumakalat na screenshot kasi, ando na isang convo kung saan makikita ang pag-aalok sa umano'y si Renz Abando na isang laban dito sa Cebu. Championship game daw po yun ha. Sinagot naman na nagpakilalang Renz na pwede raw. Kaya nagtanong yung nag-aalok kung magkano ang talent fee ni Renz. Ayon pa rin sa kumakalat na screenshot, 200K umano ang hinihingi ng umano'y si Renz Abando.
At eto na nga yun, pumalag na nga si Renz Abando dito. Ayon kasi sa kanya, hindi siya yon. Ibig sabihin, peke ang nasabing convo na patuloy na kumakalat online. At dahil patuloy ang pagkalat ng balita, hindi na rin naiwasan ng PBA Moto Club na i-address ang issue. Sa isang YT post nila parang nagugulat sila kung bakit big deal yung halagang 200k para sa isang Renz Abando, di ba? Ayon sa kanila, hindi na issue yung ganung halaga kasi may kalidad at nasa peak talaga si Renz Abando. Kaya sabi nila, kung totoo man na humihingi ng ganung halaga si Renz, tama lang yon, hindi na malaki yon. Hinalintulad rin nila si Renz Abando sa isang artista na kumukubra ng malaking talent fee sa isang appearance lang kasi nga sikat. At para naman sa akin, sa tingin ko rin, hindi na dapat issue yun. May kalidad ang isang Renz Abando. May kakayahan o abilidad na magbigay ng isang magandang palabas. Pero base sa FB post ni Renz, walang ganung convo na nagmula sa kanya. So guys, maraming salamat.